Here's my ID po. Here's Reddit Inspira from CEBP4. And for today's po, ang gagawin po natin ngayon ay floor plan as my 2D or 2 dimension project po. So, ito pong floor plan na ito ay yung ginamit ko po nung first sem. So, let's start na po to do this floor plan. Ang meters ay ang unit po na gagamitin natin dito ngayon. Type lang po natin UN for lumabas po ang ating unit. Ang precision po natin ay 2 decimal para nice tignan and ang meters po ang ating unit. So, gagawa na po tayo ng floor plan. Okay, so ang size po nito, ating floor plan, wait, meters. So, gamit tayo ng line. Pwede rin po polyline, pero demo ko na lang po muna. Ito. 7.5. Dito, 3, 1 meter. At close na po natin. CL. As you can see po, okay, so hindi po siya magkakasama. Separate yung line. Drag po natin ganyan. And type join. Ayan po. Or you can also use the polyline para magkasama po siya agad. So, since meron na po tayong wall na ganyan. Okay. Nakalimutan ko po pala. Delete po na. Gawa po muna tayo ng layer natin for the wall. Kasi yan na po yung mismong wall natin sa simula po. Okay, so wall. Gawa po tayo ng layer for wall, layer for door, layer for window. Ano po ba yung nandun? Kailangan rin po natin ng mga kitchenwares or mga materials. Yan po. Tapos kailangan din po natin ng layer for the dimension, dim, and also layer for the text. So, walls. Anong kulay ng wall natin? Pwede po tayo gumamit ng kulay. Dark blue for the wall. Also, kailangan din po pala natin ng hatch for the walls po. Ang hatch po natin, pwede natin gawing kulay light. Ang door na natin magiging kulay window natin. Pwede materials po natin. Actually, pwede na po yung white. Pero hindi pala makikita po. Yung dimensions natin, maganda rin dark na dimension. Context natin, maganda rin yung dark. Ating mga ayan po sila. So, gamitin pa natin ang wall. So, for the wall, okay. So, ang size po ulit natin ay ito. Ay 7.5. 1, 3, plus 6.5. Plus CL na po natin. Para po magkaroon ng 90 degrees and 180 degrees, ito po yung gagamitin natin. Ortho mode. So, naka-open po lagi yan para mag-guide po tayo. So, since hindi po sila magkakasama, as you can see po, magkakaiwalay po yung lines. Ganyan lang po. And then, join. At kita nyo po ngayon, isa na po sila. So, since isa na sila, pwede na po natin lagyan ng offset. So, ano nga po ba yung offset? Balik na po natin yung medyo dark masyado. Change it to 7. 7 na ba tayo? Ano naman? Check. Okay, so offset naman tayo. So, ano nga po ba yung offset? Ito po yung offset na yan. Makikita niyo po na po siya sa labas or sa loob. So, itong offset na po ito magiging po nating interior or I mean the exterior wall po. So, pwede po tayong gawin ng point. Yan, for the exterior wall.
So, ang gagamitin naman po natin ay ang separations sa mga kada room. So, dito po kasi ang bedroom, size po nito 3 by 3. Connect po natin. Yan po yung first room natin. Pa rin po. Bali, corner. Start to 3. 3. And, yan. Okay, so meron po kasi tayong CR dito. Ang CR po natin dito ay size po ng CR natin dito 2. 1.5 by 2. Okay, as you can see naman po dito, may mga all this, maliliit po yung mga walls nila. So, gagamit na naman po tayo ng ng offset. Okay, so dito po, pagsamahin po natin yung dalawa. Join together. So, ito rin pong dalawa. So, dahil ito po ay nasa loob na, we can use the interior wall po ang tawag natin dyan. So, since ang exterior wall po natin ay 0.2, gawin po natin dito ay 0.1. Okay, 0.1. Yan. Wait, check ko lang po kung nagre-record. Okay. So, ulit po tayo dito. Just enter. Enter para ma-repeat yung command. Okay. Enter. True. Check. Point. Yan. Tapos ito naman po. Point 1 dyan. So, ayan na po. Dito po ang bedroom 1, ang CR, ang bedroom 2. Dito naman po ang ating kitchen. Maliit lang po ang ating kitchen. Tapos dito naman po ang ating dining area. Tapos dito po ang ating living room. So, since meron na po tayo mga ganyan, gagamit na po tayo ng pangkat para sa walls. And tinrin po natin yan kasi excess siya. Ay gagamit po tayo ng pangkat natin para sa mga ating pintuan. Okay? So, ang size po ng pintuan for main door ay 0.8. Ang sa pintuan po ng CR, tsaka sa mga kwarto, tsaka back door ay 0.7. So, gagamit dito, start po tayo dito. 0.15. Doon, okay. So, start na po tayo dito. 0.8. Kasi ito po yung main door natin, 0.8. Yan, tapos dito. Natin dyan. Oh, yan sa pintuan natin. So, saan po may pintuan dito? 15 feet. Wait tayo. 0.15. Yan. Doon. Tapos dito naman po, 0.7. Tapos connect mo doon. As you can see po ito, may indications po kasi dito, itong L po na yan. Na-open ko po yan dito po. Dito po sa stop mode. Tapos ito po siyang perpendicular. Yan po. Ito yung mag-help sa'yo para mag-run po ng gate. Yan. Also, sa CR po natin, meron din po yung ganyan. So, since maliit po ang CR natin, bigay po natin tayo ng so, trim na po natin ito. Yan, para dito po ang ating perpendicular. So, pwede tayo 0.1 lang po dito. CR. Yan. Tapos, 0.7. Kasi po, pagka nag-0.15 po tayo doon, medyo malaki yung space makakain. Okay. So, 1, 2, 3. Now, ang kailangan po natin ay ito pong dito sa bedroom 1 natin. Ito po yung pintuan natin. 0.15 bar. 0.7. And last na pintuan pa natin dito. Meron po kasi tayong kitchen dito, ranging po ng
Eto po 3 by 1.5 po siya. So, yan po. So, ito po yung mismong kitchen natin. Remove ko na lang po 'to later. So, ang pintuan po natin kasi meron po tayong sink dito, sink, okey. Sink ng 5 liters, um, 0.5 puwede yung 0.6, mhm. So, yan po. Tapos, dun na po tayo maglagay ng pinto. So, ngayon po tayo na po yung magti-trim para sa mga pintuan natin. Trim, 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 ayan. Okey. So, since may pintuan na po tayo, lipat naman po tayo sa paggawa ng window. Ito po yung window natin, ito. Pero mamaya na po yan kasi maghahanap po tayo muna. Sa walls po lang po tayo nag-aano, eh. So, for the window po dito, para makuha po agad yung center, click po natin ngayon ang midpoint. So, from this one, ito po, hanapin niyo yung midpoint. O dito, yan midpoint. Lagay po tayo dito sa baba. So, ang size po kasi ng window natin ay, 1. Dito po 1, 1 lang po dito. So, 0.5, hindi, gagamit po tayo ulit ng offset. Set true, tapos 0.5 yung size. Yan. Yan po yung mismong window natin. So, dito po sa bintana ng bedroom, puwede po tayong gumamit ng use ano po, tapos okey, 0.75 para maging 1.5. 0.75. Okey. So, next po yung dito, window po natin dito, abot ng line. So, next one po ay para po sa CR natin kasi kailangan din po natin ng, ilaw, I mean ng bintana sa CR. So, offset ulit po tayo. So, sa CR naman po, maliit lang po ang kailangan natin na space, bintana. So, next po is this bedroom. Try na lang po natin mag-double. Tapos, gagawin natin, offset ulit natin point. So, dito naman po, ito po yung ating kitchen, 'no. So, wala po yung nandito po yung line niya. So, ang gagawin po natin ngayon dito, maglagay po muna tayo ng line dito. Tapos para po mag-show ang dito niyan. Wait. Pero we can complete na lang din. So, ang measure po nito, okay, so 2.90. So,
2.90. Paano nga po palang ang divide ng 2.90? Gamit tayong calculator ngayon. Calculator. 2.9 divide 2 is 1.40. So, here to doon, 0.45. So, ngayon ang ating middle. So, offset po ulit tayo. Since ang kitchen ay medyo maliit lamang, pwede na 0.5. Yan. Yan po yung window natin. So, for the dining area, pwede po tayo maglagay dito sa dining tsaka sa living. So, offset 0.75. 0.75. So, yan po. Yan na po lahat ng total natin. So, window at sa door. Yan po. I-trim na po natin para maalis na po yung mga rin po. Ito rin po. Ito rin po. Yan pa ba? Okay, yan na. So, ito na po yung mismong floor ay yung kailangan po natin for the wall. So, next po na gagawin natin ngayon ay ang yan. So, next po natin gagawin ngayon ay gumawa po tayo for the door. Yung mga doors natin. Para sa window. So, sa door, compute po natin. So, dahil ito yung taas niya. Gawa tayo ngayon. Bali, 5. Hindi, 0.05. For the doors naman. Doors. Yan ang doors. Ito po ay tapos 0.03. 0.5. Ito po yung parang manual way po na paggawa ng 0.05 plus 3. So, ito po. Ating join. So, okay. So, dito po ay 0.3. So, yan. So, dahil dito po ay, ito po ay buong 1. Po natin. So, dahil yan po ay 1. 5 plus 0.3. Ah, 0.5 po pala 'to, tapos meron po 0.5 dito. So, ang haba kasi ng door natin ay 0.8. So, magiging 0.7 na lang 'to. Plus 0.06. Ay. Sige siya 0.7. 0.7. Equation ko po 'to. Tapos dito po 0.3 ulit. Tapos dito pero wait, lipat po natin. Limit ko na nga. Patay ko muna ng door. Yan. Tapos, i-mirror lang po natin 'to. Mirror po natin siya bandang gitna. Diba? No? Hindi po meron siyang rigid. Then, lagay po tayo ng circle dito. Hanggang dito. Yan. Tapos, gamit po tayo ng trim. Trim.
trim, trim. Okay, so clear. Clear na po yan. Trim, trim. Okay. So, as you can see po, ito po ang ating main door. Try po natin kung kakasya tayo. Ayan, saktong-sakto po. Saktong-sakto po ang ating main door. Okay. So, ngayon po, ang problema po natin ito mga to. Ito, 12.7 po sila. Magkaiba po yung size nila. So, gagawa ulit po tayo para doon. 0.05 ulit. 0.05 po ulit. 0.03. 0.05. 0.08. And CL. Okay. So, join natin ulit. Join. Ito, 5.03. Mas pataas naman po, dahil 7 sila, minus 1. So, magiging 0.6 na lang. 0.03. Yan. So, ito ngayon ay 0.06. Hindi siya 0.6. Ay. Wait. 0.03. 0.6. Yan. Ngayon ay 0.6. So, mirror po tayo ulit. Enter. Point. Back. No. Circle. Gitna po ulit. Tapos, till dito. So, trim po natin yung mga lines na di kailangan. Yun lang. Dapat po laging dahan-dahan tayo. Pag gamit ng trim kasi delikado. Trim. Okay. So, pwede na. Okay. Before po natin i-copy, igawa po tayo ng maraming so, mirror po natin siya. Okay. Mirror po natin. Okay. Mirror po natin ulit. Ba naman. So, pwede po natin mirror. Kala nyo po same lang sila, pero i-rotate po natin yan. Yan. Ay. Mirror ulit. Wait.
Kailangan po natin dito sa door na 'to ay totally opposite po nito. Mirror po natin. Mirror, mirror. So, dito po kailangan natin ay itong okey. Para naman po sa CR gagamitin natin ito. Okey. Ito po ipo-open. Same din po dito sa door na 'to. Tas sa back door naman po, um, ayan. So, fit na fit. So, since meron na po tayong mga doors, kulang naman po sa'tin ngayon ay ang windows. Actually, puwede po tayong gumawa ng window ng mano-mano. Pero, check muna natin yung dimension nito, dito. So, it is, 1.5. So, 1.5 po yung gagawin natin na window, yung size niya. Um, so, if nagtataka po kayo bakit may extra po diyan, yan po ay para po sa, screen door. Dito rin po maglalagay po tayo kasi sliding window po yung nandito. So, meron po siyang space pa po natin. Gagawa po tayo ng 1 na kapal. Point 1 tapos 1.5. So, designing naman po, dito. Um, point 0 yan ang ating so yan ay 1.5, 5 naman po natin yung size 'no. Delete ko rin po yung dimension is, ah, 0.5. So, 0.1, 1. So, dito po, tignan po natin lagyan. So, tapos
naman po ay may 0.0. Yun po. Price po nito ay na rin po siya 1.5 naman po. One. One. Yan. So, last po dito. Okay. So, kumpleto na po tayo sa window natin. Gagawin na naman ulit po. 1, 2, 3. Stop po natin. Ay, wait. So, depende yung final design. So, ayan po. Meron na po tayong window. Okay. Meron na po na. Okay. So, as you can see po dito, nagkaroon po tayo ng multiple. Okay. So, natin split duplicate.
Pwede na po natin delete yung mga ginagawa. So, next, ang ating hatch. Hatch naman pala. So, ano nga po ba yung hatch? Ito po yung um, kita po yung thickness po. Yun yung solid. Yan na po. Hatch na po siya. So, lagay muna tayo sa window. Okay, so meron na po tayong door, meron na po tayong hatch, meron na po tayong window. Pwede na po tayong ngayon maglagay ng mga ng mga gamit po. So, ito materials po tayo. So, paano nga po pa maglagay ng mga gamit? So, click nyo na po na Ctrl+2. Mag-show po dito. Ito po sa bahay na to, then ENUS, Science Center. So, dito na po tayo mga gamit. So, kailangan po natin ng um, ito, kailangan po natin. Drag lang po natin dito. Dalawang ganyan. Isang sofa. Plants. Okay. Kailangan natin. Dining set for the dining table. Kailangan po natin dalawang kama. Tapos, top table. Okay, kailangan natin yan. Ah.
Ito kailangan din po natin ng so, yun lang. Back po tayo ulit. NUS, designer. Okay, so, kailangan natin ng toilet. Kailangan din po natin kailangan din po natin ng bathtub. So, kailangan din po kailangan natin ng refrigerator. Sink. Kailangan natin ng sink. Kailangan din po natin oven. So, yan na po yung mga kailangan natin. So, okay. So, ngayon po, i-place na po natin sila for their places. So, natin. So, as you can see po, medyo malaki po sila. Scale lang po natin. Okay, so, so ito po. Scale. So, yan po ang ating star. So, next po ang ating kwarto. So, rotate po natin. Scale. Ito lang natin.
Okay, so next po ay itong mga lamps. So, so natin, natin. Itong dalawa, fill, natin. Ito pong table. Gagamit po tayo ng command na rotation. So, next po ay ating kitchen. Kitchen, kailangan natin yan. Click na po sila. Tapos, move. Ito po, scale natin. Okay. Then, last one po, ang ating kitchen. So, ito po ang yan. Ito po ang ating burner.
natin. Date. Pero ito po, lalagyan po natin. So, i-trim na po natin. Actually, pwede po natin gawing materials po itong line dito kasi si wall, si cement po. Cement po siya, cement. Here's, uh, here's my floor plan po. So, the next one po na dapat natin ilagay, meron na po tayong window, meron na po tayong door, meron na po tayong hatch, may walls na rin po, meron na rin po tayong mga materials. So, ngayon naman po, hindi po natin mag na pwede magamit. Po tayo mag-ano, dalawang yan, ganyan po. Means online class. For this, yan. Next naman po natin ngayon ay ating beam or ating dimension. Okay. Oh,
dimensions ko po yung nilalagay. Yan. So, meron na rin po tayo. Then, last one po, ang kailangan po natin lagay ay text. Okay. So, ano nga po ba ang lalagay natin? So, sa text po, pwede po natin ilagay ay ang so, ano nga po ba ang nasa? Yan. Dito po sa text natin ay wall thickness. Your wall is 0.2 m is 0.1 m. Wala natin. So, your wall m, your wall tapos sabi na
Ang kailangan naman po natin gawin ngayon ay save na po natin. So, paano nga ba i-save? So, tayo sa layer 1. Save mo na po. Save. Drawing 1. Yan. Layout 1. So, ito. Click lang po natin ng layout. Rectangular. Ayan. So, ito po ang total natin na work. Okay po. May kulang po pala tayo. Ito. Model natin. So, lagay ulit tayo ng text. Lang. Hehe. By 1.5. Yan. Tiny. By living area. By 3. Then, okay. So, by 1.5. Tapos, by 2. Yes, true. So, that's it. My work po. So, layout. So, natin yung plug para ma-convert po natin siya. Ma-convert po kasi natin siya sa PDF. So, letter. Size po kasi nito ay A3. ISO A3 420. Okay, so, yan. Name po natin. AutoCAD to PDF. Ay, DWG to PDF po pala. So, okay. Work on layout. Save po natin siya. So, you can see po, ito po, link. So, plug ulit. Kung ay, ano lang. Yan. So, ito po ang ating final